Ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba gipalupong sa akong amahan? Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo. Oo na, ako. Wala na, personal man yun eh. Mawadaan gyud ko respeto ninyo. Hindi na po gyud ko. Sobra naman po gyud kaayo. Grabe, no? Ang emosyon po rito, nung ako po'y naroon, ramdam na ramdam mo yung galit, lalo na doon sa rally. Ramdam, eto napaka-contrast po na mararamdaman nyo. Ano po yung emosyon na magkahalo? Ramdam mo yung galit ng mga Duterte sa mga speeches nila. Kahit nagalit si Duterte tsaka yung mga anak niya, alam mo yung nagpipigil sila ng galit, pero palamura sila eh. Nagpipigil man sila ng galit, pero lumalabas pa rin. At saka ang masakit po nito ay yung ramdam mo rin kung gaano sila kamahal ng mga tao. Wala kang duda talaga sa mga taga Davao, no? Walang duda na mahal yung mga Duterte rito sa Davao, lalo na rin sa rally. Si Harry Roque, as usual po, no? Magaling naman talaga magsalita si Harry Roque. Ang very shocking po sa akin, never ko pong in-expect sa lahat si Baste po. Siya po ang kinalabutan ako kay Baste. Hindi po yung sa mas ma-emosyon siya ron dun sa Leaders Forum. Leader po yun ng iba-iba, no? Iba-iba, lalo na po ang daming mga taga Mindanao na naroon. Hindi lang po sa Davao, mga leaders po sila. Naroon po, no? Yung si Baste po talaga, tumahimik po talaga lahat. Talagang yung 20 plus minutes ni Baste, mula simula, ano po yan, halo-halong Bisaya, English, Tagalog. Mauunawaan mo kahit hindi ako marunong magbisaya. Mauunawaan mo kung ano yung sinasabi ni Baste na full of emotion, no? Si Baste. At alam mo kung kanino nakadirect yung galit ng mga Duterte. Hindi kay tambalos-los eh. Kumbaga, yun din naman talaga, no? Kasi mga leader sila eh. Sa atin kasi, sa ating mga hindi tayo leaders, medyo ang sa atin diba, yung si tambalos-los yung problema, yung iba nadadamay dahil kay tambalos-los. Pero sa mga leaders kasi, yun talaga yun eh, no? Ugatin mo mangyayari ba yan kung hindi sa'yo? Walang tambalos-los sa kanila eh. No? Ang pinunto ni Baste, yun talaga yung malaking impact sa akin. Akala ko si Sara Duterte yung nagmana kay Pangulong Duterte. Hindi po, si Baste. Grabe yung emosyon ni Baste. Ang wala kasi kay Sara Duterte, namana siguro ni Sara Duterte utak tsaka yung paano gumalaw sa politika, no? Yun yung namana niya sa tatay niya. Pero yung emosyon na galit ka pero ang galing ng pagde-deliver mo, si Baste talaga, pati boses ng tatay niya, kuwang-kuwa. Parang ito, nakita mo yung Rudy Duterte na bata. Grabe pala si Baste, no? Yung titigil ka, kung paano yung buong ingay kasi sinundan ni PRRD, si Willie, yung kending-kending. Tapos biglang tahimik lahat, yung emosyon. Biglang tahimik lahat very attentive. Kay Baste din. Grabe, pati po yung palo nila yung anong tawag doon, yung roster, yung sa mic, di ba merong pati pagpalo, puta, kuwang-kuwa ni Baste. Ang kinagagalit nila, direkta kay BBM, no? Kasi, bakit mo inaalaw, no? Kaya nga kaya ang panawagan ni Baste, Marcos resign. Marcos resign, tapos yung wala kang pakialam, anong klaseng leader, nagbali ka na lahat. Yung sinasabi nila na, tama yun eh, no? Sa madaling salita, 6 years. 6 years na walang hanap buhay yung mga drug lords eh. 6 years, tapos yung tinalo na nila sa Davao yung mga NPA, no? So makikita nila, napakasimple lang po. Napakasimple lang po, tagos na tagos sa inyo yung sinasabi ni Baste. Napakasimple lang nung sinabi ni Baste, no? Siyempre, babalik yan. Babalik yung droga, babalik yan lahat. Tapos,
Pati yung ano, anong ginagawa mo sa amin? Wala kang ginagawa sa... May sinabi siya na ano eh, na hindi ka marunong mahbag, parang gano'n. Magkaboses po talaga. Iba talaga. Yun po yung Marcos resign. Ramdam mo eh. Ramdam mo kung bakit niya nasasabi yun eh. No, yung ganun, talagang yung height ng emosyon na, alam niyo yun, yung binigay nila lahat yung suporta. Alam ko kung, naramdaman ko kung paano magmahal yung mga Duterte at paano sila in return mahalin ng mga taga Davao. Ganun yung binigay nila sa mga Marcos eh. Ganun din si PRRD, di ba? Kaibigan kita. Alam ko na nasa narcolis ka. Pero dahil kaibigan kita, hindi ko sinabi yan. Kasi, di ba, ngayon, sinabi na niya. Eh, wala talaga eh. Ang tindi naman nung kay PRRD, nangilabot ako kay Baste. Yung ibang speaker, kahit si BP Sara, tabu na eh. Kasi parang nakilala ko na kilala na natin si BP Sara. Very calculated eh. Lahat ng sinabi, lahat ng sinabi ni BP Sara. Okay, isa pa. Yun nga no, doon na tayo doon sa maemosyon silang mag-ama. Pero alam nila yung sinasabi nila. Hindi po sila yung nagalit tapos walang direksyon. May direksyon po eh. Alam nila kung bakit sila galit eh. Alam niyo yun, yung binigay nila lahat eh. Putya, Bisaya lang eh. Sabi na rin ni Pulong, di ba? Si Pulong po, nakalimutan ko na kung si Pulong o si Baste, na pinalibing ni ano eh, pero sa Bisaya, inano ko lang sa isip ko yan, siguro kahulugan yan. Na pinalibing ni Duterte, yung tatay nila, pinalibing yung tatay mo. Eh yun na lang, ang laking bagay nun, di ba? Kung kayo po, meron po kayong pakikipagkapwa-tao, wag na po yung pagtanaw ng utang na loob. Yung pakikipagkapwa-tao na lang. Ang tagal po nakatenga ni Marcos. Si Bastire na nagsabi. Ang tagal pong eto po wala po akong binabasang mula lang po sa recollection ko sa naganap. Yun na lang kung meron kayong meron konting yung pakikipagkapwa-tao na lang, wag na po yung utang na loob kasi mabigat yung utang na loob eh. Yung pakikipagkapwa-tao, yung mga loyalistang vlogger, yung mga nakapaligid sa'yo, may nagawa ba yan para ipalibing yung tatay mo? Yun na lang eh. Concern sa Pilipinas, no? Grabe, bumawi po talaga yung yun yung laman ng kanilang speech, no? Hindi ka magtataka na galit ang mga Duterte, no? Yung kasi walang tigil, no? Yung ambisyon ni ayon kay PRRD, yun na nga no, yung isang bangag na pangulo. Ayon to kay PRRD, hindi po akin to. Ko po si PRRD, isang bangag na pangulo, isang ambisyosang asawa. Ang pinaka hindi matanggap ng mga Duterte, yung palpak na nga yung pamumuno nyo, titirahin nyo pa si Inday Sara dahil sa sama-samang, yun nga, sa sama-samang bangag, sama-sama yung ambisyon ng asawa, at saka yung taga-Leyte na hindi mo maintindihan kung, biruin nyo po papasok tayo. Ito, mag-real talk tayo. Paulit-ulit po to sa mga speeches eh. Sa sari-sari speech. Kulelat po si Tambi. Kulelat sa lahat ng survey. 0.8 lang si Sara Duterte, 35. Iniwan na nga po si Tulfo. As early as now. Nakaungos lang na konti si Tulfo, ilang saglit lang. Ngayon, iniiwan na po si Tulfo. Ibig sabihin, makaramdam kayo, si Sara Duterte ang gusto ng tao na maging presidente ng Pilipinas. Susunod. Tapos gagawa ninyo ng paraan. Yan talaga yung PI na yan. Kahit na anong tanggol nyo, alam nyo kayong mga vlogger ni BBM at lahat ng tagapagtanggol, paano nyo ipagtatanggol yung PI? People's Initiative, may tao na mag-iisip na pabor kagad. Alam nyo ba yung pinapipirmahan nila? Ang pinapipirmahan nila, joint voting. May tao bang makakaisip kung talagang totoo yan? May tao ba na makakaisip na i-joint voting kaya namin yung House of Representatives tsaka yung At may tao po ba na at his right mind, aayunan yun? Hindi niya naman, wala, konti lang po nakakaintindi nun. Pero madali pong intindihin na pag pumirma ka dyan, meron kang IX, meron kang ayuda. Yun po yung paulit-ulit na tema eh.
Si Glenn Chong po, putyan, matindi rin yung revelasyon ng Glenn Chong. Talaga hindi mo na pagkakatiwala. Sige po, pag naipagtanggol nyo po na hindi totoo yung mga bayaran, hindi totoong napangakuan, pag yan napagtanggol nyo kayong mga tagapagtanggol, na yan talaga may mga grupo. Ano yung grupo na yun na nasa likod niyan? Ikalawang tanong, no? Unang tanong, ano yung grupo ng mga People's Initiative? Ikalawang tanong, January nagsimula, tapos na kagad, naabot na nila. Kaano kalaki yung grupo na yan? Bakit nakalatag? May grupong nakalatag sa buong Pilipinas na grupo ng mga, puta, mas malaki pa sa Angat Buhay. Eh sinasabi na Angat Buhay na ang pinakamalaking NGO. Hindi naman ako maniniwala. Parang ang hirap paniwalaan, no? Talagang yun, serving lang yun sa sarili nila, no? Pagsaserve. Alam ko maraming reaksyon, pero ito po, ito yung nakita ko talaga na ano eh, na nangyari dito eh. Ang dami pong leaders, ang mga politiko po hindi po naniniwala dyan na yan ay People's Initiative. Hindi po tangay yung mga politiko natin, hindi po tangay yung mga leaders natin. Yun po, wala po naniniwala yan na People's Initiative.